Sa isang maliit na bayan, may isang binata na nagngangalang Daniel. Isa siyang tahimik at seryosong tao, mahilig magpinta ng mga tanawin sa kanilang plaza. Doon niya unang nakilala si Lyra, isang masayahing dalaga na mahilig sumayaw. Hindi nila alam kung paano nagsimula, pero araw-araw na lang silang nagkikita roon. Nakikilala ang isa't isa sa pagitan ng mga kulay ng pintura at galaw ng musika. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, naging malapit sila. Si Lyra ang naging inspirasyon ni Daniel sa kanyang mga likhang sining, at si Daniel naman ang naging tahimik na tagahanga ni Lyra sa bawat kumpas ng kanyang pagsasayaw. Hindi man nila binibigkas, alam nilang may kakaibang damdaming namamagitan sa kanila. Ngunit dumating ang isang pagkakataon na kinailangan ni Lyra lumisan upang sundin ang pangarap niyang maging isang profesional na mananayaw sa ibang bayan. Nangako siyang babalik, at sa bawat liham niyang ipinapadala, binibigkas niya ang parehong pangako, mahal kita, maghihintay ako. Ngunit ang oras ay isang kalaban. Habang si Daniel ay patuloy na naghihintay, patuloy din siyang nagpipinta ng mga alaala nila. Ngunit ang mga liham ni Lyra ay unti-unting naging madalang hanggang sa tuluyang nawala. Lumipas ang mga taon at sa wakas, bumalik si Lyra sa bayan. Pero hindi siya nagpunta sa plaza upang hanapin si Daniel. Sa halip, dumaan siya sa simbahan. Suot ang isang puting bestida, tangan ang kamay ng lalaking kanyang papakasalan. Si Daniel mula sa malayo, tahimik na nakatingin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang luma at kupas na painting, larawan ni Lyra sa kanyang pinaka-perpektong galaw. Isang patak ng luha ang bumagsak sa canvas, habang ang kanyang puso ay unti-unting binabasag ng katotohanan, hindi na siya ang pinili. Sa huling pagkakataon, pumunta siya sa plaza kung saan lahat ay nagsimula. Doon, ipininta niya ang kanyang huling obra, isang dalagang sumasayaw, ngunit sa kanyang mga mata, may lungkot na hindi kayang itago. Moral lesson: minsan, hindi lahat ng pangakong binitawan ay natutupad, at hindi lahat ng naghintay ay hinihintay rin. Ngunit sa sakit ng pagkawala, may natitirang alaala, at minsan, sapat na iyon para ipagpatuloy ang buhay.